Merong nagaganap na epidemic ngayon sa ating bansa at lumalala ang epidemic na ito. Eto na, grabe, Senator Rapi Tulfo sisimulan ng buwagin ang online gambling o tinatawag na scatter online dahil tila marami ng mga buhay ang nasisira dahil dito sa sugal na ito. Panoorin mo ang video na ito at ikaw na ang humusga. Merong nagaganap na epidemic ngayon sa ating bansa at lumalala ang epidemic na ito. It's about time na lahat tayo magtulong-tulungan para magamot itong malalang epidemic na for me. Example, recently, merong bus driver na nahuli ng mga pasahero habang nagmamaneho, nag-online gambling. Umaga yon. Paano kaya kung sa gabi, wala nakitang pasahero, nag-online gambling siya? Nabangga, disgrasya. Meron pang jeep driver na nahuli din ng mga pasahero na nag-online gambling habang nagmamaneho. And meron pang sa PTEX ata yun, ni-raid ng mga pulis, lahat ng mga bus drivers lulong sa online gambling. Napakarami ng taong lulong dito sa online gambling kasi napakadali ma-access. As a matter of fact, sa programa ko sa Wanted sa radyo, hindi ko na mabilang recently yung puntahan ng mga magulang na nareklamo, yung kanilang mga asawa, anak, especially mga estudyante, hindi na nakapag-aral, napupuyat, at nangungupit na sa kanilang mga magulang para lamang makapag-online gambling. Especially itong scatter. Sobrang lala na. Something has to be done. That's why I'm filing a bill na total stop. Hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil kung bagsak na ang ating bansa, ang ating lipunan? We have to step on the brakes right now. Inahangaan ko yung mga kasamang senador na nagsabing strictly regulated itong online gambling. Pero ako, in my opinion, kailan talaga total ban. Yung sinasabing baka mag-underground. Nandiyan naman ating kapulisan, nandiyan yung ating NBI, nandiyan yung ating PNP. Anong ginagawa ng kanilang mga intelligence funds para tugisin kung sino itong mga nag-underground? As simple as that. Let them do their job. Otherwise, tanggalin mo yung mga pulis na hindi trabaho. Sir, when you say total ban, lahat, pati accredited ng PAGCOR, sir? Lahat, pati accredited ng PAGCOR. Kasi, tingnan nyo, kahit na paslit, nakakapagsugal, very accessible itong online gambling. Why not put a stop into it? As it is, may problema na nga tayo sa mga kasino. Ang dami ng kasino left and right. Magpapatayo ng kasino. In fact, balita ko, may magkakaroon ng kasino pa sa Boracay. Kung saan-saan na pinapayagan na magkaroon ng kasino. Problema na yan as it is. Marami na sisirang buhay, mga negosyante, dahil nalululong sa sugal sa kasino. Now, here comes online gambling na hindi lamang mga adults ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old, 9 years old, naglaro ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakatulog, kumukupit sa mga magulang para makapag-scatter lamang. Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. Yung sinasabi ng PAGCOR, for now, itigil na raw muna yung ads sa mga online gambling. Galing ako sa bahay ko, papunta rito, binilang ko, 7 ang billboard ng online gambling. So, nananawagan ako sa PAGCOR maging sa ad board. Do your share for now habang gagawa ako ng bill. Of course, matatagalan yan. And habang pinag-isipan siguro na ating sa executive kung anong gagawin nila, do something. Itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Kasi ang sabi ata ng PAGCOR sa prime time lamang. Bakit lang prime time? Paano sa hindi prime time naman yung mga bata nanonood din? So dapat tigil yan sa TV, radio, newspaper, social media, lahat. Kung nagawa natin yan sa sigarilyo, napatigil. So bakit hindi natin mapatigil itong sa online gambling? Kung gusto yun ng PAGCOR, kaya nilang gawin. May kasabihan nga, kung gugustuhin, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yun lang yun eh. Ano naman, sir, yung mga celebrities na kilalang kilala, tapos sila pa talaga yung nag-endorser? Yun nga, nakakalungkot nga. I don't have anything against those celebrities. Siguro sa kanila, trabaho lang, walang personalan. Pero ang hindi kasi alam din itong mga celebrities na nag-endorse itong online gambling na maraming nasisira. Who knows, baka mga kamag-anak nila, kakilala nila, mahal nila sa buhay, ay nalululong na sa sugal na ini-endorse nila mismo sa kanilang social media accounts or sa TV o radio. Pero paano yun? May mga malalaking tao daw, including lawmakers, ang engaged sa online gambling operation. Dapat imbestigahan. Sino yung mga politiko, sino yung mga malalaking opisyal na involved sa online gambling, online gaming? Sampahan ng kaso ombudsman. Sampahan ng kaso Sandigan Bayan. Find out who these people are.
Legal yung operation. Pero kung legal, sir. Kahit na sabihin natin legal, dapat ang mga politiko ay nagsisilbi sa taong bayan. Ang pangit naman yung kanilang pinagsisilbihan, yun yung tinatamaan ng kanilang negosyo o yung kanilang involvement, yun yung nawawasak yung pamilya dahil nalululong sa sugal. Sir, sinasabi rin malaki yung magiging foregone revenue kapag total ban ng online gambling. That is correct. 140 billion, I think, if I'm right. Pero marami naman pwedeng pagkukunan ng 140 billion na mawawala. Just think of it, 140 billion. Kumpara naman doon sa nasisirang pamilya, nasisirang mga Pilipino. I think the benefits na nakukuha ng ating gobyerno mula sa revenue ng online gambling outweighs the ill effects. Saan tayo? Kung dahil sa 140 billion masisira ang napakaraming pamilyang Pilipino, maraming malululong sa sugal, bakit di natin itigil na itong online gambling? Hindi na ho kakayanin ng strict regulation sa tingin ninyo? For me, hindi eh. Well, yung iba sabi, dapat 18 years old lang and above. Naku, ang wise ng mga Pilipino. Yung 10 years old, pwede naman niya hiramin yung cellphone ng parents niya. Pwede naman niya hiramin yung cellphone ng kasambahay niya na nakakatanda. Pwede siya manghiram ng cellphone ng mga taong kakilala niya mas nakakatanda sa kanya. Wala rin. At ngayon, sa GCash, sa Paymaya, nandyan palagi yung online gambling na naka-advertise. So very accessible. Sa online gambling, unlike before, tingnan nyo guys, gusto mo magbingo? Pupunta ka sa mall para magbingo. Gusto mo magsabong? Punta ka sa sabungan para magsabong. Gusto mo magkarera? Punta ka sa racetrack para magkarera. Ngayon, kahit nasa loob ng CR, habang you're doing your thing, pwede ka mag-online gambling. Pagkatapos mo siguro, natalo ka na ng 10,000. Ganon katindi ang online gambling. So pag wala na itong online gambling, yung mga sugarol na gusto talang magsugal, then punta sila dun sa venue nung sugal na gusto nila. Meron pa nga igagamba. Totoo yan. Lahat ng klaseng sugal na maisip nyo, i-billiards, nandyan na. Who knows kung ano pa yung mga susunod na mga kabanata nitong e-gambling mga operators, kung ano pa maisip nila. Sir, ang PAGCOR sabi nila hanggang August 15, meron para i-take down lahat ng ads, yung billboards, sa mga bus, etc. So you're saying dapat ngayon na? Bakit August 15? So between now and August 15, so marami pa malululong sa sugal. Let's do it now. Ganon dapat. Ora mismo. Doon sa revenue, sir, saan natin pwedeng kunin specifically yung mawawala kung hindi sa online gambling? Marami naman pwedeng pagkukunan ng budget yan kung gusto natin pamalaan. Itigil natin yung mga GL na yan. Ilan ba yung bilyon-bilyon yan galing sa GL? Ako mismo isusurrender ko yung GL ko. Kasi yung GL ko naman napupunta sa lahat ng pupunta sa action center ko. In fact, malaking bagay nga pag natigil yung GL na yan dahil kumbaga pasintabi sa iba, nagagamit ng mga politiko para magkaroon silang pogi points sa kanilang mga botante. So yun, isang source yung GL, di ibigay dun sa, sa DSWD para pandagdag dun sa social services. Yung mawawala as a result dun sa pera, kung sakali man na kumukuha ng pera ang DSWD sa PAGCOR o kung sa PhilHealth, di ibigay sa PhilHealth. Maraming pwede tayong gawin na paraan kung gugustuhin natin. It's just a matter of political will. It's just a matter of using our common sense, ika nga. Do you think mabilis makakapasa itong proposed bill tungkol sa total ban ng online gambling? Considering na sino yung mga tao behind it. Let's be practical. It will take some time dahil maraming aharang, maraming pipigil, maraming maglalabi. And you know how powerful they are, these people behind. Ikaw na mismo nagsabi, may mga malalaking taong nasa likod niyan. Of course, isa yun sa mga tututol. But at least we're doing something and we're gonna fight for it. And for the meantime, habang wala pa yon, I'm calling upon PAGCOR, I'm calling upon AdBoard, DICT, magtrabaho naman kayo. Isang pagpapatunay na lahat ng ikabubuti ng mga ordinaryong Pilipino ay gagawin ni Senator Rapi Tulfo. Kaya naman na-share mo na ang video nito. Ikaw bilang isang Pilipino, pabor ka ba na tuluyan ng buwagin at ipagbawal ang online gambling o scatter dito sa Pilipinas? Well, i-comment mo lang yung reaksyon sa video sa baba.